Lilipat po kasi yung boss namin papuntang Bulacan, tapos pinapahanap niya na po kami ng work. Ang sabi ng boss ko is 1,000 per month po, kasi nagbaback to zero po kasi yung boss ko, sir. Matanong ko lang, ma'am, taga dito ba yung amo mo? Chinese po siya, sir. Dito salado, lugi na binda, salado na. Ako tanong, magkano ako bayad? Okay ba? Hindi po pwede, ikaw patakbo negosyo, tapos tao mo, kawawa. Kung magkano, okay, sige, ako bigay. Hindi naman yun pwede, sir. Yeah. Kailangan mayroon siyang sapat sa mga ebidensya na magpapatunay na siya nga nagsara dahil sa pagkalugi. Ngayon, yung sinasabi niyang 1,000 yata per month, kulang na kulang po yun. Paglabag yun sa ating labor code. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Mga ma'am, no, kayo ay lumapit dito sa aming tanggapan dahil nagrereklamo kayo tungkol sa inyong amo na umano'y lilipat na ng lugar at hindi makatarungan ng umano'y ibibayad sa inyo. Tama po ba? Siguro matanong ko muna sa inyo is paano po kayo napunta dun sa trabaho niyo? Pumasok po ako doon bilang part-time po. Mhm. Doon po ako nag-start. Parang pinatawag po nila ako maging part-time. Ngayon, paano naman dito si ma'am? Paano ka naman napunta dun sa among Chinese? Parang nawalan din kasi ako ng trabaho, tapos naghahanap ako. Tapos saktong may umalis, tapos naghahanap din sila, kaya yun, nakapasok ako doon. So, ngayon, yun ang setup, tagapak kayo ng mga parcel. Opo. Tama? Gano'n na kayo parehas katagal dun sa kumpanya? Ako po nauna po ako sa kanya, parang 1 month lang po ang Oo, ko ang sa abot kanya. namin. 1 year and 5 months. Opo. So, ito, 1 year and 4 4 months months po. yung tinagal. Ngayon, okay naman yung trato sa inyo nung kasalukuyan kayo nagtatrabaho bago kayo nawala. Ayan nga Hindi ang po, ano. madami ding hindi karespe-respeto yung mga ginawa ng boss namin. Kasi minsan, kahit sa madaming tao, sinisigawan kami, ganun. Aside sa sigaw, sinasaktan ba kayo? Hindi naman po. Kailan po nagsabi sa inyo na hanggang katapusan na lang kayo or hanggang dito na lang, babayad na lang 6,000? Kailan sinabi sa inyo? Itong May, maghanap-hanap na raw po kami ng trabaho. Hanggang June na lang daw po siya. Pero itong linggo po, naghahakot na po siya ng mga niya doon sa Hindi, pero bodega. hanggang kasalukuyan ba, nagtatrabaho pa rin kayo doon? Opo, pumasok pa po kami Okay, kahapon. so pupasok at may pinapak pa rin kayo? Opo. Tama ba? Opo. Okay. So, yung naging problema nyo is sinabihan kayo na hanggang a certain time pag alis niya, 6,000 na lang Opo, ibabayad yun lang sa ibibigay inyo. niya sa amin. So, ano pong dahilan? Bakit po kayo lumapit sa amin? Ano pong gusto nyong sabihin ba? Ibigay niya po yung nararapat para sa amin na hindi lang po 6,000 ang ibibigay niya sa amin. So, ang gusto niya parang maayos na computation Opo, ng ating labor, ayon doon sa computation ng labor, kung ano bang matatanggap ninyo Opo. doon sa 1 year and 5 months nyo na trabaho. Opo. Kasi hindi nyo naman ginusto na mawala kayo sa kumpanya, bagkus parang kayo ay tinatanggal due to the company's reasons. Ganun ba? Okay. So, siguro para makuha natin ng panig before we move forward, kausapin muna natin itong kabilang panig ang may-ari ng High Infinity Corporation na si Degan Wang. Sir, ano yung masasabi mo dito sa dalawang tao mo, Hamsha at Maria? Nagtrabaho daw sa'yo. Sino? Kuya, Ano yon? sino? Diba? Ano pangalan? Pangalan is Hamsha at Maria Giselle Costan. Hindi niyo ba alam ang pangalan nila? Okay po, sir. Isa lang po ba siya? Sorry, sino pong kausap natin? Sir, bali ako, tauhan din po ako. Patra po yung name ko. Patra, okay. Opo. Ma'am Patra, may dalawang tao dito na lumapit sa amin. Ang pangalan ay Hamsha Pata at Maria Giselle Costan. Tao niyo po ba to? Opo, sir, kasi lilipat po kasi yung boss namin papuntang Bulacan, tapos pinapahanap niya na po kami ng work. Okay, ganun-ganun na lang, papahanap ng work. Wala bang maayos na pagbaba ng so-called memorandum or anything? Nasasabihan sila na hanggang ganitong petsa na lang sila, magre-rendering na lang sila, at meron umano'y ibabayad sa kanila na dahil doon sa nangyaring desisyon ng management na parang to-terminate na sila. Meron bang ganun? Nagsabi lang po yung boss namin hindi ko alam kung anong certain date po yun siya. Sabi niya kasi sa akin is, lilipat po siya. Tapos sabihan ko daw yung mga kasama ko na kung pwede, kung may lilipatan po sila, maghanap sila. Pag may nahanap na po sila is,
babayaran po. Ang sabi ng boss ko is 1,000 per month po. Pero ang simula ng bilang is sa January. Kasi nagbaback to zero po kasi yung boss ko, sir. Matanong ko lang, ma'am, lehitimong kumpanya ba itong High Infinity Corporation? Registered ba kayo? Yes po, sir. Yes po. So, Bale, ang ano po kasi sa yung High Infinity na to is ano po siya, isang building. Hindi lang po kami mag-isa yung nandito. Bale, madami po. so anong pangalan ng inyong mismong kumpanya? Kung marami dun sa building na yan, anong pangalan ng inyong business? Yung sa seller po kasi namin is ano siya, WDG Home na Shopee po. Ito ba ay merong mga rehistro, business permit? Yes po, sir. Meron po. Okay, matanong ko lang, kayo ba ay sumusunod dun sa ating DOLE standards or Department of Labor and Employment Standards? Hindi ko rin kasi alam, sir. Ano din po ako dito, empleyado lang din po. So, empleyado ka lang. Okay, Opo, kasi, opo. ma'am, ang concern ko lang dito, masabi ko na diretso, itong mga tao kasi, siyempre, nagtatrabaho lang naman sila ng maayos, wala naman problema. Tapos ngayon, ito-terminate sila for the reason na lilipat na yung boss mo. Walang problema, understood. Pero may mga karapatan na dapat sila makukuha dyan. So, sa akin, ma'am, tinatanong ko, bakit ganun ang parang allotment ninyo, 1,000, 1,000, tapos magba-back to zero? Ano po yun? Nakaayon ba yun dun sa DOLE computation or sa labor standards computation natin? Wala po, sir. Wala. So, lahat ng mga empleyado dyan, hindi nyo sinusunod yung mga labor standards. Matanong ko lang, ma'am, meron bang benepisyo yung mga tao? Wala po. So, nagpapatakbo kayo ng negosyo na wala man lang benepisyo yung mga tao? Matanong ko lang, ma'am, taga dito ba yung amo mo? Chinese po siya, sir. Is he a official resident or he is only a legal alien na tinatawag nila? Hindi ko alam, sir. Hindi mo din alam. So, lahat ng pagpapatakbo ng negosyo, hindi mo din alam. So, sino nagre-regulate ng negosyo? Boss mo lang? Opo, sila po. Siya lang. Tapos pati siya, hindi niya din alam kung ano ba yung ating batas dito sa Pilipinas. Tama ba? Hindi ko sure, sir. Bigay mo nga sa boss mo, kausapin ko. Degan, sumusunod ka ba dito sa ating labor standards dito sa Pilipinas? Ikaw, dunong siya, ako dito, sa magkano, ako dito salado, lugi na binta, ako salado na. Siya, ikaw dulong siya, sabihin magkano, ako tanong, magkano ako bayad, okay ba? Hindi po pwede, ikaw patakbo negosyo, tapos tao mo, kawawa. Kung magkano, okay, sige, ako bigay. Hindi naman yun pwede, sir. Yan, siya wala sabi. Ako sabi, Sir, hindi naman dapat kasi na, kung ano sabihin niya, pag-uusapan ninyo, hindi yun pwede, sir, dito. Meron tayong tinatawag na labor code or kung alam mo ang batas or law, yan po ang ating nakalagay ngayon. Naintindihan niyo, sir? Sa ganito, sir, diretso na tayo siguro sa ating Commissioner Employer Sector, National Labor Relations Commission, 3rd Division, na si Commissioner Jose Del Val Jr. Sir, I think narinig nyo yung aming usapan regarding this said owner of the company. I'm not really sure also as well if talaga ba siya ay maayos na pumasok dito sa Pilipinas. Kayo mismo nakarinig kung paano siya magpatakbo ng kanyang negosyo. Basta daw siya kausap, siya daw bayad. Sa intindi ko sa ating employer, kay Mr. Wang, sinasabi niya na closure. Nagsara siya dahil lugi. Hindi po pwedeng sabihin lang niya o magkakaso yan. Kailangan mayroon siyang sapat sa mga ebidensya, mga financial statement na magpapatunay na siya nga nagsara dahil sa pagkalugi, financial reverses. Pero ito po pagkalugi niya na sinasabing ganyan, hindi yan basta-bastang lugi. Kailangan malaking pagkalugi kaya siya nagsara. Kasi under yung Article 298 ng ating Labor Code, kung ang pagsasara ay due to serious business losses or financial reverses, walang obligasyon ang employer magbayad ng separation pay. Pero kung naman po, walang ebidensya, kailangan magbayad ang employer ng separation pay for every year of service. Ngayon, yung sinasabi niyang 1,000 yata per month, kulang na kulang po yun. Yes. Hindi po pwede yun. Paglabag yun sa ating labor code. Pinakamainam po niyan, pumunta po itong ating dalawang
manggagawa sa pinakamalapit na opisina ng NLRC. Pwede din po sa DOLE, mag-file po sila ng request for assistance. At kapag sila ay nag-file ng request for assistance sa aming opisina o sa DOLE, ay for sure ipapatawag natin yung employer. Tama po kayo na pagdating doon sa Senate, mapapag-usapan yan. Baka lumabas yan, hindi po sapat ang minimum wage na binibigay. Pangalawa, baka po mayroong overtime pay na hindi na ibibigay. Hindi po natin yan madidetermine ngayon kasi kulang po ang mga binibigay na mga salaysay ng ating manggagawa. So, ang akin pong maibibigay na advice sa ating dalawang manggagawa ay pupunta po dito sa aming opisina para mag-file ng request for assistance, and then we will require the employer na mag-appear dito sa aming opisina para ipaliwanag kung ano man yung complaint nitong. Sige sir, on that note, yung sinasabi yung complaint, we request for your assistance na tulungan niyo po sila para ma-review at ma-check kung talaga bang sang-ayon. And siguro sir, asahan po namin yung mag-iagaran aksyon ng inyong tanggapan. Okay po sir? Oh yes po. So, with that said, kausapin din natin itong Head Inspection Services Bureau of Permits ng City of Manila or BPLO nila, si Mr. Richard Zacarias. Sir, matanong ko lang, narinig mo naman yung aming usapan kanina, may nababanggit na kumpanya. Meron ba itong kaukulan na business permit? Yes sir, ito pong High Infinity Incorporation, yung subject matter na ating complaint, we check our records and based on such records, meron naman po silang 2026 business permit dito po sa City Government of Manila. Okay. Registered po sila for the business of developer and RE lessor. Okay. Meron naman po silang permit sir. Okay. So, meron silang permit. Sir, is there a possibility you could assist in this matter? Kasi I'm not sure if they're legally compliant with everything na pag-usapan kanina. Kasi yung concern ng mga tao is more on legal labor. I do understand that. Pero is it possible, sir, na posible tayo maka-assist or request ng hearing or possible na pag-uusap or possible inspection sa pagtingin sa lugar? Kasi ano banggit ni ma'am, marami daw sila sa building. It's not just one business, so multiple businesses daw. May nabanggit na company, I'm just not so sure kung ano ba yung pangalan ng kumpanya na yun. But there are a lot of companies located in that said building. So baka lang sir makapag-inspect ang ating Bureau of Permits na Manila just to make sure na everything is up to standard dun ayon sa ating local government. Yes sir, we will also again check our records kung wala pang inspection na naganap dito sa particular address na ito, no? Kapag wala po, it turns out like that, so we will issue a mission order for the conduct of an inspection dito po sa establishment na to. And all other establishments na nandun po sa area, sabi nga ng mga complainants, mukhang marami yatang or may mga ibang mga businesses na involved dito sa building na ito. Yes. So we can just do that sir. Okay. So siguro sir, with that said, ako nagpapasalamat naman din regarding dyan sa matter na yan. Sir Richard, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat rin po sir, Mr. Tulfo. Mabuhay po kayo. Thank you. Degan Wang, nandiyan ka ba? Hello. Yeah. Degan, ganito, usap kayo doon sa labor para maayos pag-uusap ninyo, maging klaro kung ano ba dapat makuha ng mga tao. At kailangan mo din ma-explain or masabi din sa labor kung ano bang dahilan ng iyong pagkasara at may magkaroon ng maayos na usap ikaw tsaka mga tao mo. Okay? Okay po. Okay, maraming salamat sa inyo. So ganito, para sa inyong dalawa, naging klaro naman na pinersent ako dun sa National Labor Commission or NLRC ang inyong concern. Narinig naman nila na nakakabahala yung ganyang klaseng usapin na mukhang hindi sinusunod na maayos yung ating labor code. And then doon naman sa ating BPLO, they said they will investigate also as well kung maraming business establishments doon sa building na yun. Titingnan kung may mga permits. Alright? So naging klaro na sa inyo? So far, si Degan Wang na isang Chinese national
nakita naman po tayo na updated naman po yung kanyang immigration status dito sa Pilipinas. In terms sa kanyang travel record, nakita natin complete naman, mayroon siyang arrival, mayroon departure, ibig sabihin, even the chronology ng kanyang stay dito sa kanyang travel is complete. Sa record, si Degan Wang, no, nakita naman natin na wala siyang overstaying na nakita. Ibig sabihin, compliant siya doon sa kanyang obligations dito sa Bureau of Immigration. So far, wala tayong nakita na si Degan Wang ay nasa ating derogatory record. Ibig sabihin na malinis po yung kanyang record dito in terms sa immigration status, no? Wala tayong nakita na siya ay may dero. Pag ikaw ay negosyante dito, dapat mayroong ang appropriate visa, no? Kung siya ay negosyante, dapat siya investor's visa, no? Kung siya ay worker dito, dapat 9G visa. Kung siya naman ay isang turista dito, dapat considering na he is a Chinese national, dapat may 9A visa dito. Except lang kung ang kanyang stay dito ay short period na inaalaw po ng Foreign Service Circular ng Department of Foreign Affairs na temporary visit lang na ilang araw lang. Pero hindi pa natin makita, no, yung masyadong detalye ng kanyang immigration status dito sa ating bansa. Kung ikaw po ay magkatrabaho, no, ang special work permit po, limited po yan. Usually hindi yan na umaabot ng 6 months. Kasi kung siya ay working na may kontrata beyond 6 months, mga 2 years, o 1 year, kailangan na niya ng 9G visa. That is the work visa. Kaya pwede natin categorize, yan ba ay 9G visa, work visa, o di kaya special work permit. However, whatever it may be, kung siya ay 9G work visa o di kaya special work permit, kailangan niya ng isang permit na dapat i-issue ng Department of Labor and Employment. Ang tinatawag yan yung Alien Employment Permit, AEP. So far makikita natin ang jurisdictional po kasi yung nature ng immigration. Kung may immigration violation, that would be the time yung aming pagpasok lang po. In terms po sa kanyang nature or status ng foreigner. However, pwede naman po nating ma-assess yung mga tao in terms kung may complaint po sila for deportation. That's the only time po na tayo po ay pwedeng pumasok sa ganitong klaseng kaso. Kung sakali magpa-file po siya ng complaint about sa foreigner, mayroon naman po tayong intelligence division po, no? Makapag-file sila and we can assess. Didetermine na din po yan ng ating ng legal division if there is a sufficient ground po ng immigration violation na ginawa ng ni Mr. Wang, yung Chinese national na po ito.